Okay, so start ng review for comment. So, sample 2.1. First, um, first i-discuss natin yung parts ng drawing. So, ito yung size niya, size 8.5. So, usually sa US, 11.7, 11 by 17 or 8.5 yung papel na gagamitin. So, parts, north arrow. Always i-check if ito ay tama. So, important. So, next is the border. So, ito yung gagamitin sa sa pag pag-print. So, dito ka. So, halimbawa mag-print ka, Control P, and then previous plot sa akin, and then ledger. Ang ledger kasi is 17 by 11. So, ledger ang tamang papel. So, 11 by 17. Ang plotter natin is CAD to PDF. So, ang ginagamit ko is PDF writer. Pero meron din yan na native sa Civil 3D, yung AutoCAD PDF. Pwede din yan. So, tandaan mo lang, ledger is 11 by 17. And then yung 8.5 by 11 is legal. So, I mean letter sa taas. 8.5 by 11. And then, ang next na gagawin mo dyan is center plot at saka i-off mo yung fit to paper. So, dapat 1:1 kasi scale siya. So, ang gagawin mo is click mo yung window. And then dito mo siya ilalagay. Naka-endpoint ka. Naka-on yung snap mo. Kasi pag i-click mo to, hindi siya mag-aano sa endpoint. Mag-click-click. So, i-on mo to tapos i-make sure na endpoint yung naka-check yun din yung endpoint. So, click mo dyan at saka eto. And then preview. So, ganyan na siya as pag i-print mo. Naka 1:1 na siya na 11 by 17 na papel. And then, ito pala, click mo siya. Plot, check line type. Also, maintain mo yung CTB na style na ACAD.CTB kasi madami yan. For example, gamitin mo yung grayscale. Gray lang yan. So, feed to black siya. Meron din yung monochrome. Meron din yung monochrome o yun, monochrome siya, black. Black siya. Print as black. So, ang ACAD CTV, native sa civil sa AutoCAD yan. So, walang special na ginawa. Ito lang ang gagamit. And then, plot object line weight. Kailangan ang line weight kasi tignan mo, pag hindi mo siya i-plot, click. Pag i-preview mo, same lang yung ng bawat lines. Minsan kasi nakaiba yung line weight. So, kung anong type siya, makikita nyo mamaya. So, halimbawa, click ko yan, tapos i-preview. Makikita mo, mas kumapal siya. Mas maganda kasi yan pag i-plot sa actual, mas maganda sa tingin. So, yan yung parts natin. Ito pala, naka-deep points yung layer niya. Kung mag-control 1 ka, type mo, click mo to and then control 1, maglalabas yung properties and then tignan mo naka-deep points. So, pag deep points, hindi siya na-preprint. And then ito yung viewport. So, ito yung standard na sukat niya, 0.5. Pero pag minsan, pag sobrang laki nung site, ang ginagawa ko, ina-atras ko yung viewport niya. Wala naman kasing standard na template na gagamitin. So, basta presentable lang, okay na siya. Minsan ang ginagawa ko, i-atras ko yan. Pag malaki yung drawing. So, ito, i-atras din to. Mula dito, i-atras mo sa doon at saka ito yung viewport niya. So, ganyan. Pati din yung north arrow kasi naka-link siya dito. Mas maganda sa tignan pag nasa corner. May symmetry. Tapos i-delete mo lang to. Ayun, in-adjust ko na yung title block ko. Ito naman, syempre, mag-a-adjust din to. Yung parang border.
So napapansin ko sa mga drawing na sinubmit mo hindi mo din yung border kasi hindi mo pa siya inaano, hindi siya kasama sa print yung border. Guide lang siya. Halimbawa tignan mo, ito yung ginawa ko sa project na 'to, same na drawing. Kung iaano ko yung border, so ito yung border niya at saka ito. Tapos ang base point ko dito is papantay siya dito sa taas. So tignan mo yung north arrow ko, naka-move siya kasi ito yung marker na 'pag minove mo yung viewport mo, always tama yung north arrow niya. Always naka-north and then so dun tayo sa part na border. Ito kasi hindi ko gawain 'to dati na maglalagay ng ganito, yung mapapansin mo may nakaano siya, putol siya. Nakita ko lang din 'to sa technique na may gumawa, kinopya ko na lang kasi tignan mo ang mangyayari. Mas maganda siya tignan 'pag may ganyan, yung parang may space. Para may ano siya, parang discontinuity. Halimbawa ito, i-extend ko siya dito, ito. Yun lang, ano lang naman, hindi siya big deal, pero para sa'kin ano siya, maganda tignan. Minsan kasi 'pag maganda mong i-present, mas wala ng comment si client. So 'pag mas walang comment, mas maganda kasi wala kang gagawing ano. So tignan mo mas ano siya, yung hindi ako naglagay ng ano, ng stop. Ayun, ano siya, dire-diretso na tulad nito naaanuhan niya yung north arrow na dadaanan niya, eto na. Basta para sa'kin style ko, nilalagyan ko talaga siya ng cut. Eto pala ang gagawin mo, 'di ba nasa paper space ka, tignan mo 'to, paper space. And then ang gagawin mo lang diyan, ito kasi model space, ayan. Ito kasi yung mga nandito is on paper space, pero hindi mo naman siya made-delete. Halimbawa ito, i-trim ko diyan, ayan. Hindi siya made-delete kasi ito nasa paper space at yung object is nasa model space. Ang gagawin mo, change space mo lang, ayan. Ito naman, ang gagawin mo dito sa center niya ganyan, and then yung katapusan ayan. Tapos ito i-change space mo din, CH space. And then kahit dito ka na sa paper space, pwede mo na siyang galawin. Double click mo lang kasi ito paper space ka pa rin, 'di ba? Pero 'pag mag-double click ka, papasok ka dun sa ano, papasok ka dun sa model space. So, ngayon i-de-delete ko na, ay hindi pa pala saglit, hindi pa pala labas yung ito. So ayun, i-de-delete ko na TR, tama, click and then object, ayan. So i-de-delete ko na din 'to. Ang next ko na i-de-delete is eto, ayan, is eto. Eto naman sa kabila, meron din siya, eto yun, yung sa isa. Kung mapapansin mo, gano'n din yun. May space din kasi pangit tignan 'pag naaano niya yung halimbawa eto kasi didiretso do'n ta's eto dito. So pangit lang siya tignan, para sa'kin mas maganda siyang tignan. Ngayon ang ginawa ko dito, tignan mo yung eto, tignan mo wala siyang ano, 'di ba, iba yung dito na sa baba. 'Pag mag-double click ka kasi nasa paper space ka, 'pag nandun ka na sa model space, ayan makikita mo 'to, itong lock. Titignan ko yung sa'yo kung naka-lock, double click ko, ayun naka-lock at saka naka-30, okey. Tapos sumabay yung eto 30. Tapos tinerty mo lang dito, tapos eto naka-30 din, oo. 'Pag kasi click ka lang diyan, hanap mo yung 30. Okey, so okey pala okey na, nagawa mo yung lock at saka yung tamang
na tamang ano yun lang, yun yung comment ko, eto. Delete mo lang diyan. Tapos eto pala, itong mga trees, dalawang type ang minsan sina-submit ko 'pag may trees and then walang trees. Kasi minsan need nila yung tree, minsan din hindi nila need. So, ang ginagawa ko, hindi ko siya ide-delete, ang gagawin ko lang, click ko lang yung isa, click ko lang 'to, and then right click and then select similar, and then right click ulit. And then dito sa isolate object, may tatlong option ka. Yung unang option is isolate selected object. 'Pag i-click mo 'to, yung naka-click mo na object is sila lang yung makikita mo. Pero para maano mo 'yan, i-end object mo para bumalik sa normal. Ayan. Ang gagawin ko, tatanggalin ko 'to, isang click, ayan, ta's select similar and then hide. Kasi kung anong i-clinic mo, iha-hide niya, ganun. So ngayon, so eto, split, whiteboard, annotate. So, ah, ayun, ang una nating tsinek is yung eto mo. So number one eto, yung border. Then eto circle, ilagay ka diyan and then i-delete mo 'to. Yun yung unang comment ko. Apply to all yung gagawin mo. Check mo 'to kasi sobrang laki nito, tignan mo. Ito ba't sobrang laki siya? Oo, kasi nakaano pala 'to kanina, minove ko pala, okey. So, okey pala siya. Okey, so north arrow mo is, okey. Ito lang, yung mean ko ng north arrow is pero wala kang tatanggalin dito, so okey. So, ito una, tatanggalin mo and then on north arrow tama ka, dito complete, sa scale tama, pati sa address and then sa scale bar tama. And then nilock mo yung dito mo sa baba, naka-lock mo, tama yun. So, okey tayo dun. So, okey, next. Saglit, delete ko yung mga naka-ano, naka-annotate. Delete ko lang yung naka-annotate. So, okey. Ngayon ang next na comment is dun na mismo tayo sa ano, sa drawing. So, sa drawing mo, kasi hindi mo siya ano bang tawag dun, saglit ayusin ko lang 'tong ano mo, border para hindi malito. Hindi, ito pala, hindi ito pala yung border na tama, yung X na 'to, siya yung border na ano, na original, ayan. Ayusin ko lang para maging kung ano siya dati, hindi tayo ma-confuse. Ayun, ide-delete mo 'to, 'pag nag-print ka na, i-delete mo siya. Sa drawing, comment natin, ito kasi sa'yo ano siya, naka-maintain siya kung ano yung mark niya, yun yung ginawa mo. Kaya nasa 30 ka. Tama siya, walang question dun, ta's naka-lock ka pa, tama, walang problema dun. Minsan ang ano, itong ginawa ko, minove ko siya para makuha ko yung 20. Mas malaki mas malaki na ano, mas malaki yung scale niya, mas malaki yung drawing. Kasi may ipapadagdag siya para makita din, gano'n.
Pero hindi naman ano, hindi naman ibig sabihin na mali yung ginawa mo, tama siya. Tama din naman 'yan. Minsan, may client na magre-request ng gano'n, na gusto nila kasi mas madaling mag-comment 'pag ganito, ayan. Mas madali silang kasi kung may ilalagay sila, 'pag nakaano hindi nila masukat ng ganyan. Pero tama, walang problema diyan. Tama din 'yan. Next comment is dun tayo sa lot line mo. Ito yung lot line mo, eto. Ito din ang ano, medyo ano siya, medyo kasi, isang rule sa pag-drawing, hindi mo puwedeng halimbawa ito 'di ba, ito, itong walkway mo tatakpan niya yung drawing. So, ang ginagawa diyan, kailangan i-maintain mo na yung mga leaders mo. Ayun yung leader. Yung leader mo kasi ipinasok mo sa loob, nasa model space siya. Ang leader ang gagawin natin is dapat sa labas lang, ayan. Pero puwede naman yun sa loob, wala namang problema. Preference ko lang kasi na gano'n, na lahat nung makikita mo dito, nasa paper space siya, gano'n. Yung nasa drawing para hindi magulo, yung drawing lang talaga nung ano, yung drawing lang. Ay ano pala may isa pang comment dun sa ano, nung tinignan ko yung model mo naka-geolocation siya, tama yung ano mo, tama siya. So maganda yung gano'n. Kasi minsan 'pag hindi mo inano sa model yung tamang location niya, yung nagkakaano, minsan kasi may magandang imagery, sayang din 'pag hindi mo natin gamitin. Okey, so yun, eto ilabas mo pero yung hmm. 'Di ba yung dimension nasa paper space pero pinasok mo sa loob, okey yan. Pero yung text na ito, tsaka ito, sa labas siya, sa paper space siya, ayan. Pati itong mga existing ito, ayan. Ang command lang nun, CH space mo, CH space. So kung ibig sabihin iche-change space mo yung nasa loob, ilalabas mo sila. Mula sa model ilalabas mo siya papuntang paper space. Click mo ng isa, tapos click ka dito, ilabas mo eto yung arrow mo 'di ba ngayon is yung crosshair mo is plus ta's igaganyan mo naging mouse siya. Tapos double click ka sa paper space para lumabas yung cursor mo. Ay double click and then double enter, ayan. So nasa ano na siya, nasa paper space na siya. Okey tama 'tong ano mo, yung property line, tama yung layer niya, pero hindi mo siya nalagyan ng ano, circle. So ito yun yung circle, ilalagay mo lang siya kung saan siya nagbre-break. So click mo lang diyan, ayan. Maganda lang kasi siyang tignan, yun lang. Ano lang siya, ayan para kasi alam nung titingin na ito yung boundary niya. Yun yung kasi minsan yung ibig sabihin niyan, yung circle. Okey, okey. Saglit dun tayo sa drawing mo. And then eto pala, ewan ko kung naano ko 'to sa'yo. Yung, yung papansin mo yung sa akin, yung drinowing ko lang is yung property ko. Ay hindi yun pala property ko, yung property nung site. And then yung mga hatch ko is sa loob lang nung property line. So anything na sa labas is hindi sasama sa draw. Pero minsan may comment 'yan na pinapasama nila.
yung adjoining properties gusto nilang makita pero yung ganito gusto nilang makita. Pero as per request lang 'yan. So, hindi tayo, hindi compulsory na ilalagay natin 'to. So, wag mo ng i-ano 'to. And then wag kang mag-hatch sa labas ng property. So eto, mas ano kasi siya, mas maganda siya tignan 'pag wala. So itong driveway mo na label hindi siya need kasi sa kabilang property siya. So ide-delete ko lang siya na ganito. Minsan kasi may ano, mas maganda hindi sila ipakita baka minsan kasi may ano, ini-encroach nila yung loob. So, hindi na ano, bumalik ng bumalik yung drone, 'yan. Ngayon kasi ito ang problema 'pag hindi mo siya inano, halimbawa ito ano, okey naman siya walang ang next na kulang mo, so ang unang kulang mo is eto, yung circle. Yung nilagyan mo ng eto alam ko dito mo siya nilagay kasi may mga drawing ka dito. So okey yun, maganda yun mo. Pero kung wala, ayan dapat naka-align. So eto, may inaanuhan siya na puwede mong ilagay dito. Pero as much as possible talaga ang requirement niyan is nasa gitna, eto. Dito naman kasi may walkway ano, pero pangit din tignan yan. Ako ilalagyan ko lang ng ganyan, pero depende sa'yo yan, so okey lang. Hindi naman magko-comment lang naman yun. Next, ayun nga yung kulang mo, eto yung una, next is yung placement, and then eto, ayun na nga i-aano lang natin dito. Basta ang paglalagay lang niyan, eto hindi siya sa ano, sa ano siya, yung buong walkway ang tinutukoy mo. Tapos minsan as much as possible, mas nakaano siya ng ganyan, isang isang slope lang. Minsan kasi may maaarte gusto nila gano'n, maganda tignan. 'Pag same yung ano mo, ayan nakaganyan. Basta iwasan mo lang na matatakpan mo yung drawing. Tsaka ito, ang problema dito is natatakpan mo yung property line. Ang ano naman, ang eto tama, walang problema eto. Eto naman hindi mo lang nilagyan na pero driveway siya. Puwede mo din itong lagyan diyan. Ay, walkway palang tinukoy mo, hindi driveway. Driveway siya. Pero 'pag driveway, sa kalsada mo siya iaano, ayan. Eto naman same naman yung kanina, click mo 'to, ta's ganyan, i-align mo lang naman ng ganyan, ta's gano'n. May maano lang kasi yan parang may mga drawing na maganda siya tignan 'pag ano siya, isang ganyan, may maaarte lang. Itong roof projection is etong line na 'to. Kaso ang problema natin is yung tatakpan mo yung boundary line. Pangit din naman kasi 'pag mag-ano, mag-ganyan. Pangit kasi tignan 'pag i-encroach mo yung property line. Ang magandang mga labels ay ito, na-encroach mo siya 'di ba, pero hindi siya gano'n ka-ano, kahalata. Ito halata din naman, pero basta hindi advisable. Ito walkway, tama 'to, ganyan. Ayan, yung walkway, tama. Clear siya sa lahat, maganda yung position niya. Ito lang, puwede mo namang i-omit 'to kasi maganda naman siya, i-omit mo. Hindi na siya gano'n ka-need, ang need lang naman talaga is yung walkway at saka yung drive. Eto, puwede pala yung walkway mo, eto, puwede mo siyang lagyan. Puwede mo siyang lagyan dito. Pero ayun na nga, i-aano mo pa rin siya, i-align diyan, gano'n, ayan. Roof projection, ayun, yun. So, okey na. Driveway, delete yung isa na 'to, ito. So, halos okey na. Ito naman yung existing nasa loob pa, i-aano ko lang din siya, ilalabas. CH space, ta's click ka naman, double click na nasa labas. Okey, tama 'to, patio, ayan, patio, tama. Ang problema ko lang sa patio mo ito, kasi hindi siya naka-connect dun sa ano. Tapos eto,
ano siya parang patio, ikaw kung paano mo siya i-present ganyan ba? Ayan, ganyan. At least nakadikit siya sa wall. Delete mo na lang yung nasa labas. O puwede din baka ganito, ganyan. Ikaw na yung mag-decide kung paano mo tignan ko yung sa ayun nakaano pa siya, may space pa diyan na point five clear patio. 'Pag patio pala hindi pala nilalagyan natin ng ano, ng dimension. Kasi concrete yan sa labas, oo. Kahit wala na, basta patio. Ito, ano kasi 'to, eh, hindi siya ito din yung isa pang comment, itong concrete mo papasok dapat sa loob. Magta-touch siya dun sa wall kasi yun yung sa actual nakaano siya sa wall. Ayun nakapasok sa wall, yun lang comment lang diyan sa ano. Eto hindi mo pinangalanan yung garage. So, as much as possible lahat nung nasa loob papangalanan mo yung structure. Kung alam mo lang, kung hindi puwede mo yun siyang i-leave as is. So, garage, ayan. Oh, may ano pala siya diyan, eh, may ganyan pa. Ta's may gate. Kung may gate, i-ano mo din yung gate. Minsan kasi hinahanap nila yan. 'Pag i-check mo yung drawing, ito yung patio, eh. Ito may makikita mo yung gate dito. Ta's meron yang gate dito na palibot. Next na comment, so ang unang comment natin is yung circle. Next na comment is yung sa driveway, yung sa mga labels na dapat nasa paper space. Itong patio walang dimension, pero i-maintain mo siya as center sa ano. Oh, next is yung itong walang pangalan. Ang next comment natin is tinanggal natin yung sa kabilaan. Ayun. Next comment is yung layer type. So ito, simulan na natin. Makikita mo dito sa banda, lahat ng drawing meron yan. Mga plants and then ito. Ito kung titignan mo siya, click mo siya tapos yung pangalan niya is House Eve. So House Eve ito yung roof projection. Ito yung house wall. Ito naman yung hindi siya property line, mali ito. Ano siya yung concrete. Ito naman pag water. So ang mali mo, ito tama siya concrete wide. So ang patio kasi concrete yan. Ayan. Tapos ito yung magenta, ito yun yung sa ano, ang red kasi, ang dinidenote ng red is new construction. Halimbawa, ayan, makikita mo, red ang ginamit ko kasi ito, yung label niya propose. So, ito yung gagawin. Tapos ito yung wall na gagawin, tapos ito yung dimension. Pansin mo, lahat sila red. So, ito naman lahat sa loob. Sa loob, dito yung kinuha, dito, ito. Ang red kasi mangingibabaw siya 'pag na-print mo na. Whereas yung mga existing kasi is kulay black. Ito yung mga existing. So kulay black yung existing, tama naman yung sa'yo, nakuha mo naman siya. Tama yung existing na black, patio tama black, garage black, okey. Ang hindi mo lang natama is yung wall at saka yung roof. Kasi yan yung kalalabasan niyan, nakita mo yung bahay is house wall. Ito naman, house eaves. Ito yung roofing niya. 'Pag red, wala naka-zero yan pero dapat inaayos niya, pero okey lang. Basta tandaan mo lang na 'pag may new construction, red parati yung ano niya. Ito naman, ito yung mga proposed, lahat sila red. Ito naman yung sa kalsada, ito naman yung sa dimension. So ang dimension, ang pangalan ng kalsada at ang labels ay blue.
Tapos ang black na dimension na walang arrow is sa existing. Pero yung blue na dimension sa arrow is yung sukat ng wall papunta sa property line. Ayan. So ang rules lang naman sa property line, isa sa bawat side. So halimbawa ito sa front, isa dito. Isa naman dito sa side, at saka isa naman dito sa side. Ngayon, pag dalawa, itong garage, hindi ka na maglalagay ng isa pa dito. Kasi magulo kasi pag sobrang ang purpose kasi niyan is ang point kasi diyan is pag madami kang labels na blue, magulo na siya tignan. Halimbawa ito, 'di ba? So check ako dito isa, check isa dito, check isa dito. Pero yung sa rear ko, ito na yung sa atras. Nagsukat na lang ako mula dito hanggang dito. So sinukat ko yung sa garage at saka sa bahay, sa existing, kung gaano kalayo. Tapos, mula naman dito, may sukat naman ako nung haba ng garage. And then mula sa garage, isang sukat papunta doon sa property line. Kaya hindi na ako naglagay ng isa pang sukat dito kasi dalawang beses na ako nagsukat dito, tapos isa dito. So, ang ginawa ko, ganun na lang. Isa, mas malinis lang siyang tignan. At saka hindi na ako maglalagay dito. Mula dito hanggang dito, dito na lang yung pinakamalapit. Kasi kaya na nilang malukit yan eh. Yung ano mo, yung garage mo, mula dito, pupunta sila dyan, malulukit na nila yan. Ito naman, nilagyan ko lang dyan, ito, kasi malayo, ito malayo. Whereas kung etong garage mo is nandito, isang sukat lang dyan, isang sukat na dito. So, dimension. Tama naman yung dimension mo, yung ginawa mo. Wala namang question, walang problema. Ito. Ito, check. Hindi, ito, check muna natin. Kasi ito, click mo. Click mo siya. Di ba, nagmula siya dito. Nagmula siya dito, pines mo dyan. Tapos, change space mo. Next mo ma-change space, ang gagawin mo, CHS, enter mo, and then double enter, nasa loob na siya. Ang problema niyan, pag i-click mo to dito sa paper space at nag-control 1 ka, click mo muna tapos control 1. Yan yung lalabas. Ang ano niyan, pupunta ka dito sa primary units. Makikita mo yung beam scale niya is 30. So, pero pag i-change space mo na siya, sa loob na siya, i-click mo ulit, tapos control 1 mo, makita mo yung property niya. Dun sa primary units, beam scale line is 1. So, okay siya. Ito kasi sa'yo, 0.7. So, naka-0.33 pa siya. Ang gagawin mo, pag pinasok mo na siya, gawin mo siyang 1. Ayan. Tapos copy, ano mo na lang siya. Match property in A. Ayan. Tapos ito, i-move mo lang, ganyan. I-click mo yan, tapos punta ka sa annotate. Sa dimension, tsaka ito. Text angle. Click mo lang siya dito. O kahit saan. Basta tuturuan mo lang kung paano angle yung dimension, ganyan. Ayan. Pati din siguro ito, na ano mo. Pwede mo siyang i-select similar. And then click mo yung 1. Basta tama na siya. Itong varies kasi. Ayan, click mo lang yung 1. Wala ka nang gagawin. Ayun, so dimension na ito tama, check, ito check. Ito, wag mo na, hindi mo na kailangan to, yung 86.9. Ang susukatin mo na lang, yung tulad sa akin, ito. Kaso, ang problema mo dito, is matatakpan niya yung walkway. Ang walkway, pag iganyan mo din naman yung walkway, pangit naman sa tignan. Iniiwasan kasi natin yung ganito, yung mag-cross. So, mas importante kasi yung walkway kaysa doon mas importante yung dimension kaysa doon sa walkway. So, delete na lang kasi alam na nila walkway. 12.7 tapos yung sa'yo 16, 33.9.
31, medyo malaki siya. Okey lang, trial lang naman. Eto delete mo 'to, yung isa. Tapos eto, lagay mo diyan, maglagay ka ng isa, every corner. Yan, ta's isa isa ulit dito. Ayan, ito na yung sinasabi ko kanina, idulot mo na lang yung isa, tama na. Kailangan magma-match siya dun sa ano, sa building. I-a-align mo lang. Ganyan, aayusin mo lang. Eto palang garage, lalagyan mo din siya ng dimension. Ayun, so halos okey na. Ayun na yun pa isa pang comment yung kanina. Eaves, roof eaves yung purple, so baliktad. Andun yung wall, eto, yung sa loob ng bahay. Eto naman, roof pa din 'to. Tapos yun na nga, eto, ano siya diyan, nakadikit sa wall. Ayan, medyo ano na, i-refresh mo lang, lalabas yung dash line. Ay, hindi lumabas yung dash line. Hindi na siya ano, iba dapat naka-dash line kasi yan, dash line, dash, dash 'to, baka binago mo ata. Ayan, dash dapat yan. Makikita mo sa paper space niya, ayan. Match property mo na lang, MA. Mas maganda kasi tignan 'pag ano, dash line. Kasi yung actually yung importante diyan yung wall, yung disregard nila minsan yung roof, minsan pinapatanggal yan. Kasi yung wall lang talaga yung importante sa kanila, pero nilalagay na lang din natin. So ayun, halos okey na dito. Ang kulang na lang dito, ang kulang na lang dito is ang kulang dito is yung katulad nito, ito, yung sa property, yung sa kabilang property, ayan, ito. Maganda kasi siya tignan. Ngayon eto yan, eto meron ka pala, hindi akin pala 'to, kunin ko na lang ta's ilagay ko dun sa kabila. Medyo madilim, basta yun yung concept nun, ilagay mo yan, ilagay mo, tapos ilagyan mo nito, i-delete mo yung
ilagay mo tapos seat space para gaganyan. Dito meron pa yan, oh, tignan mo. Property line din 'to, yung sa gitna nung dalawa, ganyan. Dito hindi ako sigurado dito, eh, pero parang may ano pa dito, nakaganyan. Ayan, tapos 'pag maganyan na, lagyan mo na nito, street name. Yan, bawat isa. Maganda kasi siya tignan 'pag ganyan. Tapos yung pangalan ng kalsada hindi mo pala nilagay, i-ano mo yan, lagyan. Ang ginagawa ko ganyan, tapos ganyan. Tapos yung gitna, ganyan. Yung right of way, yung ito street name yan. Makikita mo naman yan kung ano yung street na nilagay niya dito, Emerson Street. Yun din yung pangalan nun. Dito mo siya makikita kung nandito ka sa dito, sa upper grade. So Emerson Street tapos ano, 'pag may ganito ka, tignan mo yung sa akin. Ang right of way, yung distance lang naman yan mula dito hanggang diyan. So kung naka-scale na itong ano mo, yung yung image mo, click mo lang yan, 37, so 35 yan or 40 siguro yan. Kasi yun lang naman yun, eh, 'pag 40, 42, 45, 50, so 35 yung nilagay ko. Baka 35 na. Or kung mali yan, minsan sila naman yung magsasabi. Yun lang, yun lang comment ito. Lagay yung road name, yung mga labels na sa paper space, yung dimension, yung layer type, yung pati walang ano, so yun lang. Yun na, tapos i-delete mo na to. Pag okay na, i-delete mo tong red para maganda siya tignan. Ito pala, ang layer niya is ito. Dalawang layer kasi yan. Ito yung sa property line ng site. Ito naman yung adjacent ng property line. Match prop lang. Ayan. Ito hindi ko alam na ano, wag mo nang i-ano pa yung ito kasi ang ano mo diyan, ang concept mo, ito yan eh. Pero ito kasi private na yan, private drive. Pero yung kalsada dito lang talaga siya titigil. Dito lang titigil. So hindi mo na kailangan ilagay. Actually kung saan nakatigil yung ano, property line kasi to eh, kaya dapat diyan din siya titigil. Ayan. Kaya yun nga ano, 'pag ganito, pwede mo siyang patayuin na gaya nito. Para mas ano siya, mas malaki. Pero okey lang din naman 'to, walang problema. Ayun lang, kasi para mas maging mas malaki siya, i pag-gano'n na lang siya, i-move mo na lang yung north arrow. So yun lang, okey na 'to. Save ko as ano, save ko as sinave niya. Next na comment is dun sa mga trial.
Eto, ang comment ko lang dito is kasi hindi mo na siya inano sa geolocation. Gano'n pa din ang gano'n pa din dapat. Ah, naka-geolocation, ang need mo lang kasi eto lang yung line, eto. Tapos yung eto hindi mo siya kailangan eto. Saglit, dito tayo sa ano, 8.5 pala 'to, okey. So pinasok mo siya sa ano, pinasok mo siya sa paper space, yung buong drawing. Hindi yung buong drawing, may mga hindi naka-lock, okey naka-lock siya. Okey, rules 'yan, dapat naka-lock parate. Eto same naman, i-delete mo yung sobra, pindutin mo 'to, delete mo siya. Ayun 'pag may circle, lagay ka din ng circle papunta diyan, tapos 'yan na yung reference mo sa pag-delete. See its space, nasa loob kasi siya. Delete. Ito nakaano pa siya, tignan mo 'to. Nasa paper space. Basta lahat ng drawing nasa paper space, nasa model space dapat, ayan. Eto extend mo lang hanggang dun sa ano. Pati ito din, ayan. Extend nasa ano pa rin 'to, nasa paper space, ano kasi dun sa ayun, so ganyan. Tas i-delete mo na, maganda. Eto nagawa mo, rare. Tama 'to, nasa ano 'to. Pero ito tama 'to. Eto, i-ano mo siya ganyan. Kasi 'pag hindi mo siya pinasok nung dun, kasi tignan mo 'pag i-print mo 'yan, maaanuhan siya dito ng red line. Yun, comment. Side yard, front, okay. Tas eto may circle ka, okey, nilagyan mo ng circle. Problema lang eto hindi mo nilagyan ng circle yung isa. Isang buo, hindi isang buo 'to. Kasi tignan mo may property line ka dito, may property line ka. Bakit dalawa yung ano mo, dalawa? Ay, eto dito 'yan. Tignan mo 'yan, eto tignan mo 'to. 'Pag ganito kasi 'pag curve iba yung ano niyan description. Ba't 61 yung nilagay mo? Wala namang 61. Kokopyahin ko lang 'to. Kaya yun nga yung ano, kasi nasa ano, pinasok mo sa loob, pinasok mo sa paper space. Dapat ibabalik mo siya dun sa ano. So meron yan dito, tapos 'pag ano, 'pag mga curve na ganito, ayan. Ang need mo lang diyan, ito lang tatlo, yung radius, yung delta, at saka yung length of curve. Yung radius kasi yan yung ano nung arc, yung radius ng arc. Yung delta hindi ko alam kung ano yun. Yung length of curve, mula yan dito hanggang dun sa ano, so ito. Ito yung kokopyahin mo lang siya, ito yun, yung ito, ayan, lagay mo lang dito. Ayan, itong delta, ito yan, yung S795125 west. Yung R naman is radius, itong L, ito yung LC, ilalagay mo. Ayan, yung radius at saka yung LC. So dalawa dapat, ayan. Next na comment, ito nilagay mo na yung property line niya dito, yung sa kabila. Pero hindi mo nilagay yung street name, ayan. Itong street at saka yung APN, 'pag pumunta ka dito, halimbawa ito yung property.
Halimbawa, ito yung property. Ito yung property mo, tas ito yung kabilaan. Click mo lang yan. Ito yung street at saka ito yung street sa taas. Ayan. Tapos yung APN, ito yan yung parcel ID. So yan yung ilalagay mo. Isa dito, tapos isa din dito. Tapos yung pangalan nung ano, kalsada, ito yung rules yung rules diyan sa pagdra-drop ng mga may mga PDF na ganyan. As much as possible, ito kaya hindi mo nilagyan diyan kasi buo siya. I-trace mo lang yung 18/72. Kasi pag i-click mo yan diyan, 18/72 na yan. Ito, convert to sige, ayan, 18/72. Yan yun. Ang ginawa mo kasi lahat kinopya mo sa ano, sa drawing mo, nilagay mo sa paper space. Ang kokopyahin mo lang dapat diyan eto. Or lahat kokopyahin mo, pero halimbawa ito kasi broken line. Ang gagawin mo diyan, kokopyahin mo siya. Ito, di-delete ko 'to. O kokopyahin mo siya, pero hindi basag-basag. I-me-maintain mo yung ano mo, i-me-maintain mo yung drawing na sa'yo. Parang gagawin mo guide lang, ayan. Mahirap kasi yung hindi buo, eh. Halimbawa ito 'di ba dash, i-click mo lang dash, ayan. Pero at least ito buo. Tapos yung text niya kasi ito yung text niya, iba yung style niya. Dapat yung gagamitin mo ito pa rin na style yung sa atin. Ayan, igaganyan mo. Ang gawin mo lang dito, i-delete mo lang, i-explode mo, ayan. Tapos tanggalin mo yung arrow, eto. Tapos iganyan mo, 18, 18 inch CMP. Tapos tanggalin mo to. Tapos palit mo yung sayo. Yan. Kailangan maging sayo yung drawing. Hindi halata na PDF mo, PDF to ka din ginamit mo. So bawat isa niyan, papalitan mo. Parang magiging guide lang siya. Ito din, same concept. Ito, tatanggalin mo, papalitan mo ng text mo. Tapos ito, ayan, i-maintain mo siya. Pero i-ano mo siya, i-dash mo. Parang ayun pa din, pero binuo mo. Check mo na lang kung 0.5 yun yan para magtapos. Or 0.3. Ito, i-open mo, i-ano mo siya. Tapos lagyan mo ng text dito na ganyan. Yun din, yun yung comment. Ito kasing susundan mo lang din to. Ayan. Click mo to, tapos yung mayroon yan dito. Ito yan yung i-check mo, ilig. Click mo to, ilig. Ayan. Tapos, palitan mo na lang yung scale niya, 0.5. Hindi pa same. 0.4. Yun din yung tulad nito, X. Dapat buuin mo. Meron kasi yan X dito, itong X.
Tas itong golden circle, okay na yan. Kaso ang ginamit mo, yung sa kanya pa rin. Basta yung drawing niya, ang point dito is, inano mo siya pero, pinopya mo siya pero, ginawa mong sarili mo. Ayan. Ito kasi, binigay nila to, pag makita nila, ito kasi pag ni ano na, ginanyan, ayan. Pag makita nila, sa kanila yan. Ito din PP, power pole. Ito naman, FH, fire hydrant. Itong, ito, okay lang na kunin mo na sa'yo. Ito, kunin mo na sa'yo, okay lang, wala problema. Pero itong PP, tsaka FH, papalitan mo dapat nung sarili mong ano, nung sarili mong yung drawing, nung sarili mong style. Ayan, kasi center mo lang, wala namang problema. Ito pala, i-delete mo yung mga E. Ay, E pala to, E. I-delete mo na to yung E niya, yung sa kanya. Kasi sa'yo na yung drawing. Ang point kasi dito is pag may ipa-edit, hindi mo siya ma-edit agad. Kasi broken pa rin siya. Ito din. Tanggalin mo na yung X. Pag napalitan mo na siya nung sarili mong layer, ito din, yung concrete, palitan mo yung pangalan. Ito wala. Ito, ano to, yung, di ba may ano ka, powerful, yung, ano ba tawag yun, yung cable to eh. Ibig sabihin, dito siya gano'n. Ito yan. Ito yan, ito yung powerful. Ito naman yung E, yung letter E na line. Ito naman yung cable. Ito yung ibig sabihin yan. Ibig sabihin, may cable dito, tapos dito naka-angkol. Ganyan. Ito naman, fire hydrant. Ito okay lang na hindi mo na anuhin kasi buo naman siya. Okay lang na nandyan. Fire hose. Fire hose. Yun lang yung comment ko. Okay naman siya. Ito TPS, hindi ko alam kung ano yung tanggalin mo. Pero kung gusto mo ilagay mo, tapos kunin mo yung text natin. Ito. Yun lang yung comment ko. Huwag kang maglagay ng ano sa paper space. Ibalik mo siya dun sa model space. Tapos, geolocation mo pa rin siya. Same command. Same din. Kasi mahanap mo naman siya, ito yung address niya. So yun lang. Tapos pag magawa mo, balik mo ulit. Tapos check ko. Tapos final na yun. At least nakuha mo na yung concept. Ito kasi dito sa ano mo na to, okay na siya. Okay naman siya. Diskarte mo yun eh, yung inano mo lahat. Pero yun nga, ang advice ko, ito din mo dapat tanggalin. Anuhin mo ng sarili mo. Sarili mong ano, text. Sanggo siya. Mas maganda kasi sa tignan. Tapos, pag tinignan ni client, hindi siya hindi siya yung feeling na
pinaste mo lang yung sa kanila. At least yung sa'yo, iba yung style mo, pero nakuha mo yung kung ano yung nasa loob nung binigay niyang reference, yun pa din yung ginawa mo. So, okey, 'pag matapos mo yung comment, send mo ulit tapos isang comment pa, and then palagay ko naaano mo na yun, makukuha mo na yun. Yun lang.